So good day everyone, I'm Marinella Lorenzo from BSBA MK4E. So today my topic is all about the Unit 9 Motivating and Compensating Sales Personnel. So what is, ano nga ba ito siya? So ito na yung mahalaga upang mapanatili nating masipag ang mga taong nasa sales. So for example is employee of the month. So ito na yung nagbibigay ng certificate or maliit na token and best sales performer. So the next is need for motivation. So sa need for motivation is ito na yung nagsisilbing paraan upang maging aktibo ang mga salesperson sa mga kanilang trabaho. So for example is sa kanilang sales or quota achievement. So ito na yung sa isang sales agent na mas nagsusumikap kapag may incentive tulad ng like for bonus kung malampasan nila ang kanilang target. So the next is step in motivation. We have the step in motivation, we have the 5. So ano nga ba yung step in motivation? So ito na yung process, hindi lang kailangan biglain na dumaan siya sa ibang hakbang bago ang maging action nito. So first is objective. So sa objective is ito na yung kinakailangan nila ng tiyak na layunin ng target o na gustong maabot na isang tao, grupo or negosyo sa isang takdang panahon. So halimbawa na lang nito is sa negosyo, sa benta mo. So nag-increase ng 15% within 3 months. So then the second is needs. So sa needs is kinakailangan rin natin ito para matugunan dito ang nakasalalay ang kanilang sipag at galing sa trabaho. So for example is financial needs. So katulad na lang nito yung regular na sapat na sahod. Motivation of salesmen. So ito na yung mga salesmen na kung saan nagaganaan sila sa pagtrabaho sa kadahilan ng meron silang binibigay na ma-motivate sa kanilang trabaho. So, like for financial, gaya ng dagdag na sahod. So, dagdag na sahod, bonus at komisyon. So, halimbawa is nagbigay sila ng 5% commission kada produkto ng kanilang mabebenta. And the fourth is communication. So sa communication is dapat rin itong mahalaga at malinaw ang kanilang communication sa bawat isa sa pagitan ng kumpanya at salesman, at dapat rin maintindihan ng salesman kung ano ang inaasahan sa kanila. So for example is sinabi ng manager na kailangan mo itong makabenta tayo ng 100,000 ngayong buwan. So the last is feedback. So kinakailangan rin natin ng feedback. So sa feedback is makikita mo kung ito ba ay epektibo ba ang mga ginagawa mo para ma-motivate mo sila, or makita mo rin kung ano ang result nito sa kanilang trabaho. So for example is pagkatapos ng bonus program, so chine-check mo ang benta nito kung mataas ba. So the next is 9.3 motivational theories. So ayon kay Abraham Maslow, 1943, ang mga tao ay may iba't ibang pangangailangan na nakaayos mula sa pinaka-basic hanggang sa pinakamataas. So for example is ito na yung motivation theory. So the next is 9.3 Maslow's hierarchy of needs. So ito na yung meron siyang types of Maslow hierarchy of needs. So the first is psychological. So sa psychological is ito na yung pinaka-basic na kinakailangan para mabuhay
So for example is kumakain tayo diba ng araw-araw. So kinakailangan rin natin ng lakas. So the next is safety. So sa safety is ito na yung natugunan na ang basic needs is sinusunod na hinaharap ng tao at seguridad laban sa mga aksidente, kasama na rin nito ang financial security. So for example is ang isang empleyado ay kumuha ng health insurance. And the third is belongingness. So sa belongingness is ito na yung kinakailangan ng mga tao ng acceptance or pakikipagkaibigan o pakikisama. So for example is merong salesman na nag-enjoy kapag may supported team sa kanilang trabaho. And the fourth is esteem. So sa esteem naman is dito na yung natugunan na ang belongingness na gugustuhin naman ng mga tao ay pagkikilala at pagre-respeto. So halimbawa is nakatanggap ka ng employee of the month. Yun na yun. So the last is self-actualization. So sa self-actualization is ito na yung stage na kung saan gusto mong magtagumpay para sa sarili, hindi lang para sa iba. So halimbawa na lang ito is ang salesman ay naging manager, so nagbukas siya ng kanyang sariling negosyo. And the next is 9.32 Herbage. So sa ayon kay Frederick Herbage, may dalawang uri ng klase ng factors. So the first is hygiene factor. So ito na yung rule na alisin ang hindi kasiyahan para maging neutral ang pakiramdam ng kanilang empleyado. So the next is motivator factors. So dito na yung nakatuon na mismo ng gawain ng personal growth ng tao. So the next is 9.3 Vrum's expectancy theory. So ito na yung teorya na nagsasabi na mag-motivate ang tao na nakadepende sa inaasahan niyang resulta. So meron ito siyang tatlong bahagi ng Vrum's expectancy theory. So the first is expectancy. So ito na yung tumutukoy sa paniniwala ng mga tao kapag siya ay nagtaas ng performance ay maging maganda ang kanyang resulta. Halimbawa na lang nito is mayroong student na nag-aaral upang maging mataas ang kanyang grado. So the second is instrumentality. So ito na yung paniniwala ng tao na kapag gumanda ang kanyang performance is magkakaroon siya ng rewards. So halimbawa na lang is sa isang empleyado ay na meron ka siyang sales departments. So naniniwala na kapag siya ay makabenta is bibigyan siya ng kanyang manager ng bonus or commission. So the third is balance. So balance naman is ito na yung tumutukoy o nakadepende rin sa tao, mahalaga para sa isa pero baka hindi ganun kahalaga para sa iba. So halimbawa na lang nito is merong empleyado na mas pinapalagan ang promotion kesa sa pera, baka hindi ganun kataas ang value ng cash bonus. So the next is 9.34 Adams inequity theory. So ito na yung si Stacey Adams ay nagpanukala ng equity theory na nagsasabi ang mga tao ay motivate sa kanilang trabaho. So the next is we have the 7-person inequity. So first is monetary. So monetary rewards. So ito na yung ibinibigay sa empleyado. So for example is yung bonus, 13th month, overpay. So the next is workload. So sa workload is tumutukoy ito sa dami ng trabaho or responsibilidad. So for example is call center agent. So sumagot siya ng 100 call per shift. Samantala naman yung isa is sumagot lamang ng 50 per calls lang. So the third is promotion. So sa promotion is ito na yung pag-angat sa mataas na posisyon from staff to supervisor.
So the next is 4 is degree of recognition. So ito na yung antas ng pagkilala o pag-a-appreciate na natatanggap na empleyado. So for example is employee of the month. So the number 5 is supervisory behavior. So tumutukoy ito siya sa pag-uugali, style at approach sa supervisor or manager. So halimbawa nito is supervisor supportive na nagbibigay siya ng kanyang guidance, feedback at encouragement. So the number 6 is targets. So kinakailangan rin natin ng targets dahil dito natin magiging specific goals o objectives na kailangan maabot ay isang empleyado or team. So for example is sales natin sa quota. So kinakailangan natin ng 200,000 per month. So the next is the last is tax. So sa tax is kinakailangan rin natin ito sa specific na gawain na dapat sinasagawaan ng empleyado araw-araw o ayon sa trabaho niya. So for example is pag-check ng kanyang email, paggawa ng reports at iba pa. And that's all.